And Monday Real Talk 101, episode 116, October 7, 2024. This is our sixth episode for today. Please do support all the videos right here. Follow, like, and share. And the same thing doon sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. Okay? So, sa gustong magpa-reading, message lang po kayo. Sa gustong magpa-ritual, message lang din po kayo. At kung gusto nyo pong matuto, no, ng tama sa larangan ng panghuhula, panoorin nyo yung mga videos ko at marami kayong mapupulot na aral, lalong-lalo na sa katotohanan. Okay? Walang sugarcoat yan. Katotohanan yan. So, tanggapin nyo. Okay? Para gumaan ang lahat. Eto, strength. Diba sabi ko sa'yo, this is bear. The bear symbolizes a strong source of support in times of difficulty and adversity. It may be time for you to stand for your own beliefs or your own truth with strength and confidence, and you are free to roam at will and follow your path. O, di ba? So, kung matapang ka o pilit mong tinatapakan at nilalakasan ang loob mo, ito naman ay talagang kailangan mo. Sa lalong-lalo na sa larangan ng kahirapan, no, kalungkutan, kawalan, unos, ano pa bang tawag doon? Basta gano'n na 'yon. Kailangan kung alam mo yung katotohanan, no? Kung alam mo yung dahilan ang punot dulo ng sitwasyon, kailangan maging matatag ka, kailangan maging matibay ka, at kailangan maging kampante ka na harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Dahil kung hawak mo yung katotohanan, bakit ka matatakot sa mga tao? 'Di ba? Maliban na lang kung meron ka ding mga secrets as per daily episode na tinatago. Kasi kapag may sikreto kang tinatago, lalong-lalo na kung alam mo ikakasira mo at yun naungkat ng kalaban mo, yun talagang ilalabas nila. At dun masusukat kung gaano ka katibay, gaano ka kalakas, at gaano ka katapang tanggapin. Kasi yung minsan at kadalasan, pinapahiya ka. Hindi lang harap-harapan kundi sa social media, at pinapahiya ka sa larangan ng kaso. Dun masusukat gaano katibay ang sikmura mo. Pero, sinasabi sa dulo, you are still free to roam at will and follow your path. Dahil wala namang nabubuhay sa mundo na hindi nakaranas ng problema. Yun nga lang, yung ibang problema gawa ng Diyos, yung ibang problema gawa na talaga ng tao. Sa mga dulot ng mga maling choices mo, sa larangan ng pagpipili ng mamahalin mo, pagpipili ng kurso mo, pagtatrabahuan mo, papasukan mo, etc., etc., etc. 'Di ba? Kasi minsan masyado tayong sarado ang isipan, sarado at bingi sa lahat ng mga bagay, at hindi tayo nakikinig sa opinyon at suhestyon ng mga magulang natin at ng mga taong totoong nagmamalasakit sa atin. Tsaka pa tayo mauuntog at magigising sa katotohanan kapag nangyari na, 'di ba? So, kadalasan hindi ka nakikinig sa warning. Kapag nangyari na, dahil alam mong nangyari na, halimbawa, hinulaan kita noon, no, na ito yung mangyayari sa'yo. At kapag sinabi ko, para hindi yan mangyari, iparitual mo, ipaklinsing mo, hindi mo ginawa. Kapag sinabi ko may taong sisira sa pagkatao mo, tapos hindi mo pinakontrol, hindi mo pinaritual, dumating ang panahon siniraan ka. Hindi lang ng isang tao, kundi sandamakmak na tao. Ngayon, babalik ka, sasabihin mo sa akin, nangyari yung sinabi ko. Nasasaktan ka, nasusugatan ka, nahihirapan ka. Hindi na natin kasalanan yan. Kasi binigyan ka ng warning. Ganon din sa mga anak. Kapag sinabi ng magulang mo na bago mo sagutin yan, bago mo pakasalan yan, bago mo tanggapin sa buhay mo, i-observe mo muna. Kasi may mga karelasyon na hindi mo kasundo sa decision making. May mga relasyon na hindi mo rin kasundo sa mga hilig mo sa buhay. Kaya minsan kinakalaban. Kung yung nakasanayan mo na dati na okay ka lang labas-masok sa bahay mo and then magkaroon ka ng relasyon na ang daming limitations, hindi pagmamahal yun, kundi kontrolado ka. 'Di ba? Kasi yung totoong pagmamahal, libre kang kumilos.
Yun yung totoo doon. So, kung ito naman ay tungkol naman sa magulang mo, sa siblings mo at sa mga kaibigan mo, kung ayaw mo naman na masaway ka, huwag ka ring maging pasaway. Ganun lang kasimple ang buhay. Kung ayaw mong malubog sa problema, huwag kang gumawa ng problema sa buhay mo. And that's the real talk right there. Kung gusto mong maging matapang ka at matatag ka, harapin mo ang lahat ng pagsubok sa buhay ng mag-isa. Huwag mong iasa sa ibang tao dahil lahat sila, kahit magulang at mga kapatid mo, hindi mo kasabay mamatay. May mauuna, may maiiwan. Minsan, hanggang sa dumating sa punto na ikaw na lang mag-isa. So kung gusto niyo magpa-reading para malaman kung ano pang mangyayari sa inyo sa natirang mga linggo ng Oktubre, message na po kayo. Kung gusto niyo malaman yung sitwasyon ng bahay niyo, negosyo niyo, pag-ibig, relasyon, kaganapan sa mga anak ninyo, message lang po kayo. At maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. Naway gumaan din ang sitwasyon ng finances ng lahat dahil yun ang primary problem natin ngayon. Lahat ng clients ko, they are more on financial situations, difficulties, and etc. So, I will try my best to have live tomorrow. But again, please support all the videos right here. Follow, like, and share. Repost as much as you want. Thank you. Good afternoon.